Gusto ko lang pala magbigay ng opinion o reaction tungkol sa live ni Chris na kanina mga kaalagad, kung saan may hinaing pala siya sa kanyang lola. Sobrang naawa ako kay Chris na kanina sa kanyang live kasi pakulang na lang iiyak siya eh. Kitang kita mo talaga yung lungkot sa mga mata at mukha niya mga kaalagad. May mga pagkakataon talaga mga kaalagad na kahit gaano natin kamahal ang isang tao, darating ang punto na mapapagod din tayo. Hindi dahil ayaw na natin sa kanila, hindi dahil wala na tayong respeto, kundi dahil minsan, kapag paulit-ulit nating nararamdaman na hindi tayo naiintindihan, darating din ang panahon na mapupuno ang ating pasensya. At ito ang tila naramdaman ni Krishna sa isang live niya kanina mga kaalagad. Sa kanyang pagkikwento kanina mga kaalagad, naglabas siya ng hinaing tungkol sa kanyang lola at sa paulit-ulit na pagtatanong nito tungkol kay Sir Paul. At sa pagkakataong ito mga kaalagad, hindi lang simpleng tanong ang tila naging dahilan ng kanyang pagkalungkot. Mas masakit para kay Krishna mga kaalagad dahil pakiramdam niya kahit ilang beses na niyang ipaliwanag ang sitwasyon, siya pa rin ang napapagalitan at nasisisi. Kaya bilang isang supporter ni Krishna mga kaalagad, gusto kong pag-usapan natin ito ng mahinahon. Hindi para kampihan si Krishna laban sa kanyang lula at lalong hindi para atakihin o sirain ang kanyang lula mga kaalagad, kundi para subukan nating intindihin kung saan nanggaling ang magkabilang panig. Ayon sa pagkukwento ni Krishna mga kaalagad, madalas daw hinahanap ng kanyang lola si Sir Paul. Madalas daw itong nagtatanong kung kailan ulit bibisita si Sir Paul sa bahay nila. Kung bakit matagal na itong hindi pumupunta. At kung tutuusin mga kaalagad, may intindihan naman natin kung bakit maaaring hinahanap ng kanyang lola si Sir Paul. Malaki ang naging bahagi ni Sir Paul sa buhay ni Krishna. Naging malapit sila, lalo na kay Lula. Naging bahagi siya ng mga panahong nakilala natin si Krishna. At syempre, nakita rin ng kanyang pamilya ang mga naging tulong at kabutihang ginawa ni Sir Paul. Kaya hindi imposible na may espesyal na pagtingin din ang kanyang lola kay Sir Paul mga kalagad. Lalo na't ayon kay Krishna, boto rin daw ang kanyang lola kay Sir Paul para sa kanya. Kaya marahil mga kaalagad, para sa kanyang lola, natural lamang na itanong kung kailan ito muling bumisita. Pero para kay Krishna mga kaalagad, maaaring hindi ito ganoon kasimple ang sitwasyon. Dahil sa bawat tanong mga kaalagad, kailangan niyang magpaliwanag ng paulit-ulit. At ayon sa kanya mga kaalagad, ipaniliwanag naman niya kung bakit hindi na madalas nakapunta si Sir Paul sa bahay nila. Pero ang masakit daw mga kaalagad para sa kanya, sa halip na tanggapin ang kanyang paliwanag, parang siya pa ang napagbuntungan ng sisi. At dito din natin makikita ang isang bagay na napaka-importante mga kaalagad, no? Minsan, hindi naman talaga ang tanong ang nakakasakit. Ang nakakasakit ay kung paano ipinaparamdam sa atin pagkatapos nating sumagot. Dahil kung paulit-ulit mong ipaniliwanag ang isang bagay at pakiramdam mo ay hindi pa rin pinaniniwalaan ang sinasabi mo, talagang mapapagod ka rin talaga mga kaalagad, no? Kahit sino naman. At bilang supporter ni Krishna mga kaalagad, naintindihan ko kung bakit siya nasaktan. Hindi naman natin kailangang sabihin na tama siya sa lahat. Pero may karapatan siyang maramdaman ang kanyang nararamdaman ngayon. Pero ngayon mga kaalagad, puntahan naman natin ang kabilang panig. Dahil hindi rin natin dapat kalimutan na ang pinag-usapan natin dito ay ang kanyang lola. Isang taong maaaring may sariling pananaw, may sariling emosyon at maaaring may sariling paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at concern. Baka para sa kanyang lola mga kaalagad, ang madalas na pagtatanong tungkol kay Sir Paul ay hindi naman ginagawa para saktan si Krishna. Baka dahil gusto lamang niyang malaman kung kailan muling darating ang taong naging malaking bahagi ng buhay ng kanyang apo mga kaalagad. Baka namimiss niya, baka nasanay siya na nandoon si Sir Paul bumibisita, at baka mayroon din siyang sariling ekspektasyon tungkol sa relasyon o closeness nila noon. Hindi natin alam mga kaalagad, no? At yun ang dahilan kung bakit kailangan nating maging maingat sa pagbibigay ng judgment. Dahil tayong mga nanonood mga kaalagad, nakikita lang natin ang ilang bahagi ng kwento. Hindi natin kasama si Krishna at ang kanyang lola sa loob ng bahay araw-araw. Hindi natin kasama si Krishna at ang kanyang lola sa loob ng bahay araw-araw, at hindi rin natin naririnig ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari bago at pagkatapos ng kamera. Kaya hindi tama na sabihin agad natin mga kaalagad na may isang kontrabida at may isang biktima. Pero may isa pang bagay na sinasabi si Krishna na hindi rin natin dapat basta baliwalain mga kaalagad. Ayon kasi sa kanya, matagal na raw niyang nararanasan ang ganitong klaseng pakikitungo mula sa kanyang lola.
Hindi raw ito ngayon lamang nagsimula. At maging noon mas bata pa raw ang kanyang lola, ganon na rin daw ang ugali nito ayon sa kanyang pagkwento kanina sa kanyang live. Ang pinagkaiba lang daw ngayon mga kaalagad ay habang tumatanda, pakiramdam ni Krishna ay mas lalong lumala o mas naging mahirap para sa kanila na pakitunguhan ito. At dito ko masasabi bilang supporter mga kaalagad, hindi masama na mapagod ang isang tao. Kahit pamilya pa natin, kahit mahal na mahal pa natin, kahit matanda pa ang kausap natin, dahil ang pasyensya kahit gaano man kahaba, nauubos din yan. Pero hindi rin ibig sabihin na kapag napuno na tayo mga kaalagad, kailangan na nating putulin ang respeto. Dito siguro dapat magkaroon ng balance. Pwede kang masaktan ng hindi nang iinsulto, pwede kang magsalita ng hindi naninira, pwede kang magtakda ng boundaries nang hindi kinakailangan mawalan ng respeto. At sana yon ang maging direksyon ni Krishna mga kaalagad. Sa kabilang banda naman, may mga supporters na pumasok din sa live ni Krishna at nagbigay ng payo. Ang sabi ng ilan, baka kailangan lang daw niyang habaan pa ang kanyang pasensya. Intindihin na lang dahil tumatanda na ang kanyang lola. At honestly mga kaalagad, may punto rin naman yon. Hindi natin alam kung anong mga pagbabago ang nararanasan ng isang tao habang tumatanda. Minsan nagiging mas sensitibo, minsan mas madaling matrigger, minsan nagiging mas matindi ang mga emosyon, at kung matagal na talaga nilang kasama ang kanilang lola, baka alam din nila kung paano ito pakitunguhan. Kaya magandang payo rin yan na huwag agad patulan ang bawat salita mga kaalagad. Minsan, mas magandang manahimik muna, huminga, lumayo sandali at saka makipag-usap kapag pareho ng kalmado. Pero sana mga kaalagad, huwag din nating gamitin ang edad ng isang tao para sabihing wala ng karapatan ang kabilang panig na masaktan. Dahil kahit matanda na ang isang tao, may emosyon pa rin ang mga taong nakapaligid sa kanya. At kahit apo ka lamang, tao ka pa rin, may nararamdaman ka rin. May isa pang bagay na gusto kong bigyang diin bilang reaktor at supporter ni Krishna mga kaalagad. Huwag nating gawing social media war ang problema ng isang pamilya. Dahil kapag nagsimula na ang kampihan, doon nagiging mas mahirap ang lahat. May magsasabing tama si Krishna, may magsasabing tama ang lola niya, may ibang pupunta naman sa comments para insultuhin ang kabilang panig. At bago natin mapansin, ang simpleng hindi pagkauunawaan ng pamilya ay nagiging malaking gulo online. At sino ang talo? Sila rin, di ba? Kaya kung tunay tayong supporters ni Krishna mga kaalagad, sana suportahan natin siya nang hindi kinakailangang siraan ang kanyang lola. Hindi natin kailangang tawagin ng kung ano-ano ang kanyang lola. Hindi natin kailangan husgahan ang buong pagkatao nito. At hindi rin natin kailangang dagdagan ang sama ng loob ni Krishna. Ang kailangan niya siguro ngayon ay ang mga taong magpapaalala sa kanya na huminga muna, magpakalma at huwag hayaang maubos ang kanyang pasensya. At para naman sa mga nagsasabing hayaan mo na, Krishna, lola mo pa rin yan, tama rin naman. Pero sana sabay nating sabihin, pero Krishna, may karapatan ka ring masaktan. Dahil hindi kailangang pumili. Hindi kailangang sabihin na dahil naintindihan natin ang lola niya, kailangan nating baliwalain si Krishna. At hindi rin kailangan sabihin na dahil naintindihan natin si Krishna, kailangan nating kampihan siya laban sa kanyang lola. Pwedeng pareho nating intindihin yon mga kaalagad. Yun ang pinakamahirap gawin. Pero yun din ang pinakamature na paraan. At tungkol naman kay Sir Paul mga kaalagad, siguro kailangan din natin tanggapin na may sarili siyang buhay at sariling mga responsibilidad. Hindi dahil dati siyang madalas pumunta at kailangan niyang palaging pumunta, hindi rin dahil hinanap siya ng isang pamilya ay obligasyon niyang bumalik sa anumang oras. Maaring may dahilan siya, maaring maraming ginagawa at maaring magbago na rin ang sitwasyon kumpara noon. Kaya sana, huwag nating gawing dahilan sa Sir Paul para lalo pang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya ni Krishna. Kung darating ang panahon na makakapunta ulit siya, mabuti. Kung hindi pa, sana maintindihan din dahil may kanya-kanya tayong buhay. Para naman kay Krishna bilang supporter mo, isang bagay lang ang masasabi ko. Huwag mong isipin na kailangan mong ipaglaban ang sarili mo sa lahat ng oras. May mga pagkakataong kailangan mong magsalita, may mga pagkakataong kailangan mong pero may mga pagkakataon din na mas makapangyarihan ang pananahimik. Kung alam mong nasasaktan ka na, lumayo muna. Kung alam mong galit ka, huwag mo nang sumagot. At kapag kalmado na, saka mo sabihin ng maayos ang gusto mong sabihin. Dahil baka sa sobrang dami ng emosyon, ang isang simpleng paliwanag ay mauwi sa malaking away. At siguradong ayaw mo rin namang dumating sa punto na pagsisisihan ninyo ang mga nasabi ninyo sa isa't isa.
At sa kanyang lola naman, kung sakaling makarating man sa inyo ang mga ganitong usapan, sana rin ay maintindihan nyo ang nararamdaman ni Krishna. Hindi naman niya sinasabing wala siyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Hindi naman ibig sabihin na kapag nagsalita siya ay ayaw na niya sa kanyang lola. Minsan, nagsasalita ang isang tao dahil gusto lamang niyang marinig. Gusto niyang maintindihan, gusto niyang maramdaman na kahit hindi siya palagi ang tama, may nakikinig din sa kanya. At baka yun lang din ang kailangan ng bawat isa, ang makinig. Hindi para sumagot, hindi para makipagtalo, kundi para maintindihan. Kaya sa huli, bilang isang supporter at reactor ni Krishna, hindi ko sasabihin na si Krishna ang tama. Hindi ko rin sasabihin na lola niya ang tama dahil hindi naman natin hawak ang buong kwento. Ang masasabi ko lang, may karapatan si Krishna na masaktan at may karapatan din tayong intindihin ang kanyang lola. Hindi kailangan may masamang tao sa kwentong ito. Baka may dalawang taong parihong may nararamdaman, dalawang taong parihong may gustong ipaintindi, at dalawang taong parihong kailangan ng kaunting pasensya. Kaya sana wag na nating dagdagan ang problema, wag na nating gawing content para sa pang-aaway, wag na nating gawing dahilan para magkampihan ang mga tao. Kung may pagkukulang man, sana maitama. Kung may nasaktan man, sana ay mapatawad. At kung may hindi pagkakaunawaan, sana ay mapag-usapan. Dahil sa huli mga kaalagad, mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa isang argumento. At bilang supporter ni Krishna, gusto ko makita siyang masaya, gusto ko makita siyang matatag, pero higit sa lahat, gusto ko makita siyang matutong harapin ang mga problema nang hindi kinakailangang makipaglaban sa lahat. Dahil hindi lahat ng laban ay kailangan sagutin at hindi lahat ng salita ay kailangan patulan. Minsan, ang pinakamalaking panalo ay yung pinili mong maging kalmado. At sana, sa kabila ng lahat na nangyari, magkaroon pa rin ng pagkakataon si Krishna at ang kanyang lola na magkausap ng maayos. Walang live, walang camera, walang supporters, walang bashers, sila lang. Dahil baka sa isang tahimik na pag-uusap, doon nila marinig ang mga bagay na matagal nang hindi nasasabi. At baka doon din magsimula ang pag-aayos ng mga sama ng loob. Dahil sa huli mga kaalagad, hindi naman natin kailangan malaman kung sino ang panalo. Ang mas mahalaga, sana walang matalo sa isang pamilyang parihong may pagmamahalan pero parihong nasaktan.